Eh. Alright guys, what's up? Ayan, malapit na naman magdilim, malapit na naman gumabi. Kamusta naman kayo dyan? May bago lang akong isi-share sa inyo, or meron lang akong gustong i-share sa inyo mga tol. Anyway, before that, gusto ko lang pasalamatan si Arten Moto Gym. Kasi kung napansin yung mga tropa, kung napansin nyo guys, palit tayo ng pangalan ng channel natin. So from Motojo TV, ginawa na natin siyang Motojo PH. Gawa tayo ng bagong intro. Tanyo na yan sa intro natin. Ay, traffic na naman dito sa sukat to. Traffic na naman dito sa sukat. Alright, so anyway guys, gusto ko lang sa inyo i-share itong napapag-usapan to ngayon trending tong salitang pares. So some of you guys, alam ko na nakakain na or nakatikim na ng pares. Ako, marami na akong nadaanan, na try na paresan, yung mga sa gilid-gilid. Lalo na nung time na nag-aangkas pa ako, angkas rider. So yun talagang pamatid gutom natin, pares. Meron ako mga natikman ng pares, like for example dito sa may Don Bosco Village, meron din sa may Pasay. Masarap talaga siya kasi may mga toppings siya, iba't iba yung toppings niya, pero hindi siya overload. Order ka isang serving plus yung toppings, mga around 90 pesos. Tapos kung magsusoft drinks ka, so that's siguro mga 100 plus na yun pero masarap siya. Lalo na dito sa may sa may Don Bosco Village, panalo yun, grabe. Pero pinipilahan din yung mga riders So anyway, gusto ko lang i-share tong about sa pares na to, kasi hindi nyo kilala si Diwata. Nakilala siya una sa nakulong yata siya, or na siya sa presinto, kasi nag-away sila nung kasama niya sa bahay, Pero good thing naman, kasi alam kong maganda yung intention niya Pero biro mo si Diwata is nakatira lang dati sa ilalim ng tulay, nangungupahan. And kung ano-anong racket yung ginagawa niya. And napanood ko na mga previous videos niya na talagang naggagawa siya ng mga video, mga TikTok. So now, nakaka-amaze kasi talaga namang tinatangkilik yung parisan niya. Tsaka ang dami na rin mga content creator na nag-aabot ng tulong, na in a point na siguro dahil sa trending siya ngayon, talaga namang, di ba, lahat ng content creator yata talagang siya yung topic or siya yung pinupuntahan. Although hindi pa ako nakakapunta sa parisan niya, kasi nga syempre pag pupunta ka doon, talagang pipila ka na napakahaba. Pero hindi na rin naman ako nako-curious doon sa lasa. Although nako-curious ako doon sa dami, kasi nga overload Tapos 100 pesos lang may soft drinks ka na. Then mamimili ka pa kasi may chicken, di ba? May chicken kasama, mayroon pa yata meron pa yata siyang lechon kawali yata, kung daw nagkakamali. Magbubangka pa yung dalawa. So ayun, and siya, only sabaw, pagkakaalam ko only sabaw, and then only rice yata. So sa mga nakatikim na ng pares, ako mag-a-agree kayo, kasi di ba ang halo naman kasi niyan yung taba ng baka, kung hindi ako nagkakamali, or yung iba kung gumagamit din sila ng baboy. Yung iba kasi may mga iba't ibang lasa kasi yan, depende sa nagtitinda or nagtitimpla. Kasi may iba minsan maalat, yung iba naman sakto lang, malabnaw. Ikaw na yung magtitimpla ng lasa, titimplahan po ng kalamansi, may chili sauce, mga ganyan, patis, toyo, kung kulang sa alat. So iba-iba. So masabi ko lang kasi yung
Yung sa mga nagsasabi na hindi masarap, so depende yan depende yan sa ano kasi ang pares naman hindi naman siya pang yung dun sa mga kumakain sa mamahaling restaurant, hindi siya para sa ganun ito kasi pares panawid gutom to ng mga riders, ng mga pauwi ng trabaho na may madadaanan dyan. Kasi papapansin nyo, ano lang to sa gilid lang to ng di ba? Sa gilid lang siya ng kalsada. Hindi, wala siyang pwesto, kaya don't expect talaga na sobrang sarap ng pares. And isa pa, ang nakakatuwa dito or ang nakakaamis sa kwento ni Diwata kasi is siya, nag-umpisa siya sa wala di ba? Tsaka lagi siyang pinupuntahan ng mga LGU, lagi siyang inaano ng mga taga-munisipyo dahil nga kulang-kulang yung permit niya. Pero at least hindi siya sumusuko. Nung una pinaalis siya doon sa una niyang pwesto, and then ngayon may nagbagandang loob na linipatan niya, may pwesto siyang nilipatan, and kaya nga doon na siya dinarayo. So ang maganda kay Diwata kasi talagang lumalaban siya ng patas. Tsaka yung mga kasama niya, sa pagkakaalam ko, yung mga nagtatrabaho sa kanya is mga mga ang batawag dito, yung mga street dwellers lang din yata, or mga kakilala niya na talagang hikaos din sa buhay. So doon pala nakakatulong na siya mga tol, doon pala nakakatulong na si Diwata. So I wish na someday makapunta tayo doon, makakain tayo, makapila tayo, Pero sa ngayon kasi wala pa talaga akong time na makapunta doon. So ayun lang. So sana maraming tumangkilik pa sa paresan ni Diwata, and maraming ma-inspire sa kwento niya. And kung nga may mga gustong tumulong, Pero ang kasikatan kasi lang yan kumbaga sa una lang yan So sa tingin ko si Diwata, kahit mawala yung kasikatan niya, still yung paa niya nakatapak pa rin sa lupa. Kasi yung hirap niya, deserve naman niya yan Deserve niya yung ganitong tinatamasa niya, kung ano man yung mga binibigay sa kanya, 'di ba? Kasi talagang marami rin siyang pagsubok na dinaanan, marami siyang sa buhay na dinaanan. Pero nagsikap siya So sana lahat ng tao, imbis na alam nyo na mag-react tayo ng negatibo dun sa mga bagay na alam naman nating nakaka-inspire sa bawat tao, sana kung hindi man natin magaya, di ba, appreciate na lang natin. Kasi si Lord naman, kung ano yung para sa'yo ibibigay niya, basta deserve mo So kay Diwata, siyempre binigay ni Lord yung mga ganito sa kanya, yung mga bagay na binibigay, natatanggap niya ngayon is because deserve niya. So ayun lang mga tol. So sana try nyo magpares. Sobrang worth it naman yung pambili nyo. Okay. So gusto niyo ng doon sa may Don Bosco Village, meron doon, tsaka sa may Pasay meron din doon. Dinarayo din yun. Kung medyo nahabaan kayo ng pila kay sa Diwata Pares Overload, yan, try nyo yung paresan doon. So anyway, that's it lang mga tol, guys. Yun lang. And thank you always sa pag-support. So dito lang yung video natin mga tol, and thank you sa panonood.